Kumusta mga brad? Sa paglabas nga po ng Rossi Flash 150X, marami talagang mga tao ang natuwa. Lalong-lalo na nga po doon sa mga taong mahilig sa mga underbone. Kumbaga ito na nga yung motor na tumupad sa pangarap nila doon sa mga medyo tagilid sa budget. Bukod kasi sa napakagwapo ng motor na ito, napakamura din po ng motor na ito. I mean, mura siya kung ikukumpara doon sa mga katunggali niya. Yung presyo kasi niya halos kalahati lang doon sa presyo ng mga leading brand. Sa halagang 75,000 pesos, magkakaroon ka na ng problema. Magkakaroon ka na ng motor. Pero syempre bago tayo magpatuloy, kung bago ka pa lamang napadpad dito sa aking walang kwentang channel, huwag na mo subscribe. So yun na nga, kung yung ibang tao nga po galit na galit sa brand na Rossi kahit wala namang ginagawa, yung ibang tao naman tuwang-tuwa sa brand na Rossi kasi mukhang meron na silang magagawa. Magagawa na daw nilang sibakin yung Honda Winner X. Yun yung sabi-sabi nila, mga siraulo talaga no? Hindi po natin may tatanggi na yung bagong labas nga po nila na Rossi Flash 150X may dating din talaga. Ang ganda ng color combination or color scheme niya. Sa halagang 75,000 pesos nga lang po, magkakaroon ka na ng ganyan kagwapong motor. O diba, halos kalahati nga lang po ng presyo doon sa mga leading brand. At bukod nga po sa motor na yan, meron pang isang motor na talagang nagtitrending ngayon. At katulad nga po sa brand na Rossi na palaging binabash, itong brand na to palagi din pong binabash. Wala iba kundi ang brand na Motorstar. May bash nyo na. Hindi, joke lang. Para po kasi doon sa mga hindi nakakalam, meron po silang bagong motor na ilalabas pa lang. Pero hindi po ito isang underbone. Ito po ay isang adventure scooter. At hindi po ito basta-basta lang na isang adventure scooter, kundi napakagwapong adventure scooter. Wow! Ganyan magpa-hype ng motor. Kung titignan nga po natin yung itsura niya, mukhang nakita na natin siya dati. Yung looks kasi niya may pagkakawig doon sa Honda X-ADV 750. Hawig din niya yung Sanyo ADV 150 tsaka yung Bristol ADX 160. Pero mas kahawig niya yung adventure scooter na nanggaling sa Italy, ang PEDA Advisor 3 180. Wow! Well, ayon nga po sa mga balibalita, ito nga daw talaga yon. Oo, siya talaga yun. Kumbaga, i-rebrandan daw ito ni Motorstar. Napapangalanan nga po nilang Easy Ride ADV 175 Fi. Sa bagay, halos naman lahat ng motor ni Motorstar, puro Easy Ride lahat yan. At nung malaman nga po ito ng mga tao na nanggaling nga po ito sa Italy, syempre natuwa sila kasi branded daw. Branded. Matibay daw gawa sa pasta. Kaso lang hindi po natin sure kung ito nga ba talaga ay original na galing nga po talaga sa Italy. Kasi halos nga po karamihan sa mga motor ngayon galing talaga sa China, tapos nire-rebrand lang nila. At alam naman po natin na karamihan sa mga motor ni Motorstar galing talaga sa China, nire-brand lang din nila. Kapag sinabi mo din po kasing Italy, medyo pricey din po talaga yung mga motor na nanggaling dyan, katulad na lang sa Vespa. Kaya mukhang imposible po talaga na Italian adventure scooter siya. Iwan ko lang hindi ko lang sure. Pero okay naman siya. Pogi. At dahil wala pa nga pong detalye si Motorstar sa motor na ito, titignan na lang natin kung ano yung specs ng PEDA Advisor 3 180. Pero hindi ako sure kung yan talaga yung eksaktong specs na ilalabas nila. Kukuha lang tayo ng idea kung ano yung meron sa makina niya. So base nga po sa nalaman natin, itong PEDA Advisor 3 180 yung nakalagay, pero yung specs niya is nasa 149.3 cubic centimeter engine displacement lamang. Sa madaling salita, 180 lang yung pangalan pero 150 lang yung laman. 4-stroke single cylinder at i-assume na lang din po natin na ito po ay single overhead cam na may 2 valves. Fuel injected, kaso lang ito po ay naka-air cooled pa din. Panis yan sa Honda Click 125. So yan nga po yung hinangangaw ng mga ulo po ngayon. 180 pero naka-air cooled pa daw. Tinatawanan nga po nila yan kasi nakakatawa daw. Ang kanyang operation ratio 10.6:1. Pagdating naman po sa kanyang power, ito po ay merong 14.5 horsepower, 8,500 RPM, 13.7 Nm of torque at 6,500 RPM. Na ayon nga po sa mga Italyano na nakagamit sa motor na ito po ay kaya tumakbo sa bilis ng 95 kilometers per hour. Pero kapag nilabas na ni Motorstar yan, panigurado aabot ng 140 kph yan. Aba syempre, ibang usapan na kapag Pinoy na nakasampa.
Ang kanyang tangkay ay kayang magkarga ng 10 liters fuel tank capacity, kaso lang wala po tayong idea pagdating sa kanyang fuel consumption. Ang sukat ng kanyang gulong 110 by 80 by 14 sa harap at 113 by 70 by 13 naman sa likuran. Syempre pares po itong naka-tubeless. Pagdating naman po sa kanyang braking system, ito po ay naka-disc brake sa harap at disc brake din po sa likuran. Kaso lang wala pong nabanggit kung mayroon ba siyang ABS. Pero sa tingin ko naman, hindi ko alam. At ang motor nga po na ito ay may kabuuang bigat na 145 kg. So para nga po sa isang adventure scooter na 175cc or 180cc, sakto lang din yung bigat niya. Pero yung makina niya 150cc. Mapunta naman po tayo sa iba pa niya mga features. So ang ilaw nga po sa motor na ito, naka full LED na po. At hindi na po yung nakapagtataka. Ganun naman talaga pag made in China. At kung mapapansin nga po natin yung pinaka headlight niya, naka projector. Ang kanyang gauge panel ito po ay naka TFT display. Wala na rin bago doon, ganun na talaga yon. Tinutudo nga po nila pagdating sa mga features na ganyan. Kaso lang unlike nga po sa ibang mga adventure scooter, hindi po ito naka-keyless. Disusi pa din po siya. Pero kahit naka-keyless at disusi pa yan, parehas lang naman aandar yan. May advantage ito yung isa na wala doon sa isa. Pero dito, lahat ng advantage nasa kanya na. Sapagkat nandito na nga po tayo sa exciting na part, ang kanyang mga suspension. So sa harapang bahagi nga po ito ay ginamitan ng telescopic fork. At sa likuran naman ito po ay gumagamit ng dual shock absorber. Na ayon nga po sa mga Italianong nakagamit sa motor na ito, maganda ang bounce. At dahil alam kong gusto mo pa, meron pang isa. Panigurado. Wala na namang nalungkot. At dahil wala nga pong nalungkot, alamin na po natin kung present nga ba sa motor na ito yung tatlong pinaka-importanting features. So, una na nga po dito ang kanyang lagayan ng istalyon. At good news mga brad, meron siyang ganon. Meron siyang lagayan ng istalyon. Kaso lang, wala po siyang sabitan ng pulutan. At oras na nga po para sa ating Red Horse check. Ang pinaka-importanting feature sa isang motor. At ayon nga po sa aking masusing pag-aanalisa, ang motor na ito ay kayang magkarga ng isang kahong Red Horse, pero kasya pa isang kahon sa kanyang underseat compartment. So therefore ang motor na ito ay talagang recommended. At ulitin ko po yung specs at features na nabanggit ko, yun po ay sa PEDA Advisor 3 180 na nandun nga po sa Italy. Pero kung sakaling yan na yan talaga yung ilalabas ni Motorstar, pwede na, panalo na. Sa presyo na lang talaga magkakaalaman. At yan nga po ang ating aabangan. So hanggang dito na lang muna mga brad. Kung may gustong sabihin or gustong idagdag doon sa mga sinabi ko, mag-comment ka na lamang sa ibaba. Okay, bye.